Habang lumulubog ang araw sa abalang lansangan ng Maynila, nagsisimulang bumulong ang kasaysayan ng lungsod. Sa likod ng kumikislap na ilaw at walang tigil na daloy ng trapiko, naroon ang mga kwentong hindi kailanman na isasalaysay. Mga kwento ng trahedya, misteryo, at mga kaluluwang hindi pa matahimik. Sa gabing ito, ating sisilipin ang dilim sa likod ng makabagong tanawin ng kabisera. Mula mga haunted na kalsada, gusali, tulay, hanggang sa mga lugar ng trahedya at mall na may kababalaghan. Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa mga lugar kung saan nagsasanib ang kasaysayan at kababalaghan. Ito ang Haunted Manila, kung saan hindi lahat ng naglalakad sa gabi ay buhay. Dito muna tayo sa mga lansangan ng Metro Manila na may mga kwentong kababalaghan. May mga nagsasabing kapag dumaan ka sa Balete Drive sa 10 oras ng gabi, mararamdaman mo ang malamig na hangin at biglang titindig ang balahibo mo. Dito raw ay may di umano na madalas magpakitang isang babaeng nakaputi. Minsan sa gilid ng kalsada, minsan sa mismong likod ng sasakyan. Ang sabi sa kwento ng matatanda, siya raw ay isang babaeng nasawi sa trahedya noong dekada 50 at hanggang ngayon ay naghihintay ng hustisya. Maraming driver daw ang nagsasabing kakaiba ang pakiramdam kapag nasa parting ito ng syudad, na parang may aninong sumasabay sa biyahe. Sa Balete Drive, hindi ka kailanman nag-iisa. Kahit akala mo, ikaw lang ang nasa daan. Hindi gaanong pamilyar sa iba ang Concha Cruz Drive. Tahimik dito, mapuno. Ayon sa mga kwento, sasakyan na nasangkot sa aksidente ang nangyari dito at may mga paramdam daw na nagaganap dahil dito. Mayroon bigla na lang mabilis na sasakyan na may maliwanag na headlight ang susulpot sa daan. Pagtapos ay bigla na lang mawawala. Minsan di umano ay isang babae na biglang tatawid ng kalsada, ngunit mawawala na lang sa isang iglap. Sabi naman ng iba ay may lalaking walang mukha na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw o sa tabi ng mga puno. Tulad ng Balete Drive, ito ay mga kwento at haka-haka lamang. Sa Concha Cruz, minsan ang katahimikan mismo ang pinakamalakas na panaghoy. Maganda at makasaysayan ang Jones Bridge, lalo na sa gabi, kung kailan kumikislap ang mga ilaw nito sa ibabaw ng Ilog Pasig. Ngayon, maraming naglalakad dito tuwing gabi dahil sa popular na Pasig River Esplanade. Pero sa likod ng ganda, may mga lihim kayang tinatago ito? Noong panahon ng giyera, marami daw ang nasawi dito at ang ilan di umano ay hindi na muling natagpuan. Ngunit noong mga unang dekada, may mga nagsasabing may mga mahihiwagang nilalang
na naglalakad sa ibabaw ng tulay sa oras ng gabi. Minsan daw, may nakikitang mga labi ng mga sundalo na palutang-lutang sa ilalim ng tulay. Sa Jones Bridge noon, sa Pasig River, sa ilalim ng tulay, ay may kababalaghan. Sa araw, abala ang mga tao sa Manila City Hall. Pero kapag gabi na, nag-iiba raw ang hangin sa loob ng gusali. May mga janitor at gwardiya na nagsasabing may naririnig silang mga yapak sa mga lumang pasilyo o kaya'y tinig na umiiyak sa lumang banyo ng ika-4 na palapag. Minsan, may mga maaaninag din sa bintana. Ayon sa kwento, may mga nasawi raw dito noong panahon ng giyera at ang ilan ay hindi na lumisan. Ang palasyo ng Malacanang ay simbolo ng kapangyarihan, ngunit may mga lihim din itong binabantayan. May mga guard on duty na nakasaksi raw ng mga lumang sundalong Espanyol na naglalakad sa mga hardin tuwing hating gabi. May kwento rin ng mga pintuang biglang bumubukas mag-isa o mga ilaw na sindi patay kahit walang tao. Pinaniniwala ang mga dating pinuno at kawal na minsang naglingkod dito ang bumabalik upang magbantay. Mayroon ding nakapagsabi na may isang pari na naglalakad na walang ulo sa loob ng gusali ng Malacanang. Marahil, ang Manila Film Center ang isa sa pinakakilalang haunted building sa bansa. Ayon sa kasaysayan, noong tinatayo ang Film Center, dekada 80, gumuho ang bahagi ng gusali at maraming trabahador na naipit. Sa pagmamadaling matapos ang proyekto, sinasabing hindi na naiahon pa ang ilan at nabaon na sa buhos ng konkreto. Hanggang ngayon, sinasabing maririnig pa rin ang kanilang mga iyak sa ilalim ng sahig. Maraming dumaraan dito tuwing gabi ang nakakaramdam ng malamig na hangin at biglang kabog ng dibdib. Sa Manila Film Center, tila ang mismong mga pader ay humihinga ng takot. Sa bawat bato ng Fort Santiago ay nakaukit ang kasaysayan ng dugo at paghihirap ng mga bayaning Pilipino. Dito pinahirapan at napaslang ang maraming Pilipino noong panahon ng mga Kastila at Hapon. Mayroon daw mga nakulong dito na nalunod kapag tumataas ang level ng tubig sa dagat ng Manila Bay. May mga turista ang nagsasabing nakakakita ng mga anino ng sundalo o naririnig ang mga daing sa piitan kahit walang tao. Ang iba na may nakakaranas ng biglang pagbigat ng katawan habang naglalakad sa mga lugar dito. Kapag humahampas ang hangin mula sa ilog Pasig, tila may dalang boses ng mga kaluluwang bihag ng nakaraan. Sa Fort Santiago, bawat takbang ay paalala ng mga espiritong hindi pa rin matahimik. Isa sa pinakamatandang universidad sa Asia, ang UST. At ito ay hindi lang puno ng kasaysayan, kundi ng kababalaghan din. Noong panahon ng World War II, ginamit itong internment camp at marami ang nasawi dito. Hanggang ngayon, may mga estudyante at gwardyang nakakakita ng mga multong sundalo sa mga lumang pasilyo o maririnig ang mga yapak sa mga koridor
kahit walang tao. Sa gabi, ang main building ay tila nagbabantay at minsan daw ay may mga bintanang biglang nagbubukas mag-isa. Sa UST, bawat bato ng gusali ay tila may kwentong gustong iparinig, mga kwentong hindi na naibulong pa sa huling hininga. Ang Star Mall Alabang ay tila ordinaryong mall lamang sa araw, pero kapag sumapit ang gabi, nagiging tahimik ito. Masyadong tahimik. May mga nagsasabing itinayo raw ang mall sa dating sementeryo at ang mga kaluluwang hindi matahimik ang gumagala dito. Ayon sa mga tagabantay, may mga pagkakataong biglang bumubukas ang mga elevator kahit wala namang sakay, o kaya'y maririnig ang tunog ng mga yapak sa ikalawang palapag kahit sarado na ang mall. Sinasabi rin na may nakikitang babae na naglalakad sa hallway at sa escalator, nakaputi at tila naliligaw. Sa ngayon ay giba na ang mall na ito dahil sa nangyaring sunog. Sana matahimik na ang lugar sa susunod na gusaling itatayo dito, dahil sa dating Star Mall Alabang, ang katahimikan ng gabi ay may kasamang mga bulong ng nakaraan. Ang Robinson's Place Galleria ay isa sa mga pinakasikat na mall sa Metro Manila, pero may mga kwento ring bumabalot dito na hindi karaniwang naririnig. Ayon sa alamat o urban legend, may umano raw nilalang na nakatira sa ilalim ng mall. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating ahas. Sinasabing anak daw ng may-ari at itinatago sa ilalim ng gusali. At paminsan-minsan ay lumalabas upang mga biktima ng mga babaeng namimili. May ilan daw na biglang nawawala sa loob ng fitting room at pagkatapos ay natatagpuan na lang na tulala o hindi na bumabalik. Bagaman walang katibayan ang mga kwento ng ahas sa Robinsons, ay patuloy na binubuhay ito ng mga naniniwala. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng hiwaga at kasaysayan. Mag-ingat sa dilim at huwag mong isara ang iyong mga mata. Baka may nakamasid sa iyo.